Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Pumalag na nga si Senador Bato de la Rosa at Jinggoy Estrada kay Senador Tulfo. Ito nga ang binanata ni Atty. Claire Castro at talagang ginigisa nga itong si Raffy Tulfo. Dito natin makikita mga kababayan na minsan talaga ay ang tingin nila sa sarili nila ay sila lamang ang tama at talagang pinaglalandakan na sila lang dapat ang masunod. Kaya naman hindi nga natiis ni Bato de la Rosa at Jinggoy Estrada at binanatan nga rin ni Atty. Claire Castro. Banat pa nga ng maraming netizen, hay nako Senator, sabat, puro kabulastugan ng alam, sa bagay ang sabat ay nasa batas, tabas ang katapat diyan, tabasin, tabasin, tabasin. Ang dapat dyan sa Senado, gumawa sila ng komisyon na pamunuan ni Raffy, Commission of Common Sense, talakay sa mga common sense ng mga nasa gobyerno para sila ang matuto dahil ang rules. Number 1. Resource person should be expert and qualified in the field of psychology, behavioral science, and geometry. 2. Resource person should lead the hearing, unlike of Raffy. It all are just the listener and will just talk if asked and told to. 3. All expenses of all hearing will be financed by the government officials through their own pockets. Commission on Common Sense, di ba dapat ang mamuno dyan yung may common sense? Agree ako sa gastusin ng mga senador ang mag-social para di na sila magsasayang ng oras at pera dyan sa Senado. Syempre, baka gawin na nila makabuluhan ang Senate hearing kasi gastos na nila eh. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ulit muli ni Senator Raffy Tulfo yung pagpapatanggal sa mga ating kasambahay doon sa revised penal code patungkol sa qualified theft. And then number 3, yung bang qualified theft na punishment sa mga kasambahay, tanggalin na yan, kabalastugan na yan. Anong pinagkaiba ng mga kriminal sa pagbabansag ng bilang isang qualified theft ang isang kasambahay na nagnakaw? Ito ay diniscuss na po natin kung bakit ang mga kasambahay kapag po sila ay nagnakaw sa kanilang mga amo, ang dapat na maikaso ay qualified theft. Ito ay dahil sa mayroong trust o yung pagtitiwala na ibinigay sa ating mga kasambahay at kapag kami nawala, kanilang nilalabag yung tiwalang iyon o kaya sinisira nila yung tiwalang iyon. Kaya po, hindi sila kapareho ng mga tao na basta na lang nagnakaw sa inyo. Yung mga taong hindi mo naman binigyan ng tiwala o yung natawag nating trust and confidence, kapag ikaw ay ninakawan, ay ordinaryong theft lang. So dapat wala na yung qualified theft na pwede maikaso sa kasambahay. Regular naman. Kung talaga nagnakaw, nag-theft lang, ba't palagi natin qualified theft na mas mataas ang parusa? Anong pinagkaiba doon sa mga ibang kriminal na nagnanakaw? Mas malalaki pang ninakaw at nahalaga, theft lang ang kaso. Samantala si kasambahay, qualified theft ang kinakaso sa kanya. Kasi nga, di ba, sabi nga natin, mas masakit manakawan ng mga taong iyong panagtiwalaan. So magkaiba talaga ang kanilang level. Hindi sila pwedeng maging magkapareho. Ito ay atin nang na-discuss. Nagtataka nga lamang ako bakit hindi pa ito na-discuss ng kanyang mga lawyers. Dapat ma-explain ito, especially ni Atty. Garrett, bakit na ang mga kasambahay kapag nagnakaw sa kanyang mga amo ay qualified theft ang dapat na isampa at hindi ordinaryong theft lamang. Makikita natin na talagang iginigiit niya na matanggal ito at baguhin nga daw ang pangalan na domestic servant.
Kahit naman tanggalin natin, no? Or baguhin natin ang pangalan domestic servant, pero kapag yan ay nasa qualified theft pa rin, kahit ilagay mo na kasambahay, ganun pa rin ang effect. Bakit mo sasabihin nakakapanliit or para napakababa ng tingin pag tinawag mong servant? Paano na yung public servant na katulad mo? Di ba dapat ikaw ay tinatawag na public servant? Pero parang hindi ka naman nagiging public servant at hindi ka naman mukhang nagiging public servant sa mata ng mga taong nandiyan habang naghihiling na siyang sinisigawan mo, minamaliit mo. Hindi ka parang public servant nun. Katulad na sinabi ko, dapat ma-explain ito ng kanyang mga lawyers sa kanya para malaman niya kung ano ba yung mali sa mga sinasabi niya patungkol sa qualified theft. Ang katayuan ng isang servant o kasambahay na binibigyan ng pagtitiwala ay katulad yan ng mga empleyado na pinagtiwalaan mo rin. Diba? May mga pagkakataon na yung position mo sa opisina, merong trust and confidence binibigay yung amo mo. So pag itong taong to, halimbawa po, taga-singil, no, ng kumpanya. So yung trust and confidence nasa kanya dahil pinagtitiwalaan siya ng mahalagang pera o mahalagang bagay. So yung empleyado na yun na binigyan ng tiwala, yung trust and confidence, ninakaw yung pera. Qualified theft yun. So anong pagkakaiba ng empleyado na binigyan ng tiwala at saka kasambahay na naiiwan madalas sa bahay? Alam ko na saan ang mga ari-arian? Alam ko na saan ang mga mahalagang bagay ng kanyang amo? Hindi ba? Pinagtitiwalaan kang mag-isa sa bahay, nandun lahat ang maaaring kayamanan ng amo mo. Paano nga, Senator Raffy Tulfo, kung nagnakaw nga yung domestic servant na yan or kasambahay? Anong gusto mong ikaso? Theft lang? Paano kung malalaking halaga ng alahas? Pera. At kung ano-ano pang maaaring mahalagang bagay ang ninakaw talaga ng isang kasambahay. Sa unang naging vlog natin, pinakita natin yung totoong sitwasyon na pinagtiwalaan yung yaya o kasambahay. Pero kahit na siya'y pinagtiwalaan, nung nalingat ang amo, nilimas ang yaman. O hindi naman sa lahat ng pagkakataon gumagawa ang amo ng kaso laban sa kanyang kasambahay. May katotohanan yung iba patungkol sa pagnanakaw. So, anong remedyo mo doon? Ano magiging kaso mo ron? Hindi porket ito ay kasambahay, sabihin natin at nag-aaruga sa atin, paano nga kung nagnakaw? Sagutin mo yun. So dapat wala na yung qualified theft na pwede maikaso sa kasambahay. Regular na kung talaga nagnakaw, nag-theft lang, ba't palagi natin qualified theft na mas mataas ang lagi mo lang iniisip na ang mga amo ay gumagawa lang ng kwento. Parang isolated case lang yan, pero ngayon nilalahat mo na. Ito nga ang maganda. Ang alam natin, si Senator Jingoy Estrada ay nagtapos ng law. Kaya dito ay binutata siya. Pinaalam ni Senator Jingoy Estrada na alam niya ang tungkol sa qualified theft at kung bakit nagiging kasama ang kasambahay sa kasong qualified theft under the revised penal code. That is something that we have to make sure na malalagay po sa batas natin, Mr. Chair. Yes, with regard to the qualified theft and theft, medyo napag-aralan ko sa nag-aaral po tayo ng batas ng araw. Pansinin ninyo, parang si Senator Jingoy pa yung nahihiyang mag-explain tungkol sa qualified theft kay Senator Raffy Tulfo. Parang feeling niya dapat hindi niya ito ine-explain. Siya, na chairman, nag-explain pa sa kapwa senador tungkol sa ano ba ang ibig sabihin ng qualified theft pagdating sa kasambahay. Kaya po tinawag na qualified theft. Kasi nagtatrabaho sila dun sa mismong amo nila.
Kasi complaint theft, yung mga sinasabi niyo pong kriminal, hindi ho sila nagtatrabaho ron sa amo nila. Wala I ho understand. silang amo. I understand. In-explain niya. Pero siguro ayaw mapahiya ni Senator Raffy Tulfo. Inulit niya ulit ang nais niya, parang hindi nakakaintindi. Malamang siguro hindi niya talaga nababasa ang ibig sabihin ng qualified theft under the revised penal code. Kaya pinagpipilitan niya yung gusto niya na matanggal ang mga kasambahay under the qualified theft na kaso. I understand, Mr. Chair. Pero ang ano ko kasi dyan, explanation ko naman ako, sarili ko. Ginagamit po yan as a form of harassment. Because of that, maraming mga kasambahay na nabubulot po sa kulungan dahil sa napakasimpleng kaso. Kuminsan pinaplantahan pa. Ilang kaso na po natanggap ko sa programa ko sa Wanted sa radyo, si kasambahay hindi naman talaga nagnakaw dahil hindi lang sila magkasundo ni amo, paplantahan po yung kanyang damit, yung kanyang bag, yung kanyang damit, ang kanyang bag ng mga relo, halimbawa mga cellphone. Planted lang po yun. Si kasambahay nakukulong. Dahil si amo mayaman, edi qualified theft yun. At mataas na parusa. Just imagine na hindi niya kinumit yung crime na yun at pinarusahan siya ng qualified theft. Di ba? I understand. Maraming ganung insidente. Actually, sa mga lawyers o yung mga nakakaalam ng batas, itong sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, dinurog niya si Senator Raffy Tulfo. Ayaw niya lang talagang ipakita sa ibang tao na, hoy, Senator Raffy Tulfo, mali ka dyan. Hindi niya lang madiretso. Pero at least binigyan niya na ng hint kung ano ba yung qualified theft. Pero ayaw makinig. Pinipilit pa rin yung gusto niya. Diba? Pwede ba yun? Hindi naman porket gusto mo, taliwas naman sa batas o taliwas sa katotohanan, pwede nang gawin. Totoo, may karapatang gumawa ng batas. Kung balak mong tanggalin ang domestic servant under sa qualified theft sa revised penal code. Kasi mambabatas ka. Ito ay mangyayari lamang kung gagawa ka ng batas at kung ito ay papasa sa ibang mga senador. Kailangan mo ring lagpasan. Kailangan mo ring lagpasan ang interpellation. Baka sa interpellation hindi ka makapasa kasi hindi mo ma-explain mabuti ba't kailangan siyang tanggalin doon sa revised penal code para sa qualified theft. Kaya aralin nyo muna po bago kayo nagpapakitang gilas, nagsasabi na parang pang news lang ang inyong mga suggestion. So dapat aralin po para hindi naman po sayang yung oras nyo sa hearing. Pero dahil inulit pa rin niya, ayaw na siguro siya ipahiya ng kanyang kasangga. Actually, isa sa mga kasangga niya to, si Senator Jinggoy Estrada, ayaw niya mapahiya. Hindi niya masabi na mali ka, Senator Raffy Tulfo. Mali ang iyong suggestion, mali ang iyong opinion. So anong sabi niya? Meron na yung cellphone pala nung nawawala nung anak ng amo na misplaced lang nandun sa ilalim ng kama. Puro kasambahay, qualified theft ang kinaso sa kanya. Yun po palagi ang ginagamit ng armas ng mga pang-abusong amo na gusto magharas ng kanilang kasambahay. So for me, it has to be changed. We will take note of your opinion and your inputs, Senator Raffy. In due time, maybe we can amend Siguro, some of the Mr. Chair. provisions. Kasi walang pinagkaiba yan. Kasambahay. Paano po yung mga ibang talagang magnanakaw? Talagang O ayan, hindi pa tapos magsalita si Chairman, si Senator Jinggoy Estrada. Pero sumingit na agad si Senator Raffy Tulfo dahil yung sinasabi ni Senator Jinggoy parang hindi ayon doon sa suggestion ni Senator Raffy Tulfo. Ikukonsidera na lang nila kung ano yung suggestion ni Senator Raffy Tulfo. Kaya minsan, Senator Raffy Tulfo, magtanong-tanong ka po sa inyong mga lawyer kung ano yung dapat na gawin. Ang hindi ko lang alam kung mayroon bang PR ito si Senator Raffy Tulfo. Kasi kahit alam natin na mali yung kanyang mga suggestion, medyo taliwas,
sa katotohanan or taliwas sa batas, nakaka-news pa rin. Si kasambahay, kapos sa pinag-aralan, pipirma kahit na hindi niya alam kung ano nakalagay doon, hindi niya naintindihan. Kaya nga paulit-ulit ko siyang sabi sa mga pulis, hindi dapat kayo maging tagapag-areglo ng mga away o gulo dapat sa barangayan. In so many cases na yung mga pulis po ninyo na mamagitan sa aregluhan, dapat hindi, police station yung mismo. Maraming insidente ang mga pulis sa mga police station ninyo. Yung mga pulis nyo, mga investigador ninyo, ang namamagitan sa aregluhan between the amo and the kasambahay. Hindi lang po sa amo kasambahay, maging sa mga motorista, alam mo, driver o rider against dito sa kabanggaan niyang mayaman na may-aring sasakyan, etc. So yan I suggest ko sa inyo, from now on, hindi dapat mamagitan sa aregluhan ang kapulisan ninyo sa lahat ng klaseng kaso. Pero siguro, Mr. Chair, Senator Tulfo, mas importante dyan yung siguruhin ng pulis na yung pamamagitan nila ay wala silang pinapaboran. Dapat gano'n. Kasi kung minsan kasi nagmamadali yung both parties. Naging station commander din ako eh. Nagmamadali yung both parties, sir. Ayos na kami, sir. Wala na problema. Sigurado kayo. Okay na kayo. O sir, baka pwedeng ariglo na lang kami, sir. Eh, ganito na lang usapan. So, para to dispose with the case right away, gano'n na ginagawa ng investigador. Amicably settle sila. Blatter doon. Hindi naman pipirma yun yung aggrieved party doon sa police blatter kung talagang hindi siya satisfied. So in that case, I agree with you totally. Pero in that case, dapat merong presence ng public attorney's office. Kasi kung puro police lang, napiprecious kasambahay, napipirma na lang, o kung sino man yung pinapakiusapan na makipag-areglo na lang. Kasi wala siyang representation eh. Kadalasan humingi ng areglo yung offender na mas nakakataas. Diba? Pero So ngayon, itong isa na nagreklamo, mapipilitan na magpirma na wala naman siyang representation, hindi niya alam kung ano pa yung mga karapatan niya. yeah, I agree. Ibang usapan yun kapag napilitan. Iba talaga usapan yun pag napilitan. Sana yung pulis rin, konsensya rin yung pulis na gumagawa ng ganun, na agrabyado pa yung isa, napipilitan lang dahil nga sa ginagawa ng pulis na tumutulong doon sa isang side. Kaya nga sabi ko, mas maganda sana kung talagang nasa gitna ang pulis, no? Wag talaga siya mag-side. Yun lang sa akin kasi kung minsan para bang disservice din diyan sa complainant, both parties kapag, sir, reglo na kami, sir, okay na kami, sir, mag-uwi na kami, baka pwedeng pipirma na kami dyan. Sabi ng pulis, hindi kami pwede mag-reglo sa inyo dahil bawal yan. Sabihin rin na, ano ba itong pulis nito, hindi mo kaya aksyonan yung aming napagkasunduan, di ba? Ganon din ang Tama. nangyari minsan. Tama, Mr. But Chair. I agree with you. Dapat Tama. talaga walang sinisay. Pero in that case, with the presence of the public attorney's office, parang lumitaw, kasama yung public attorney's office. Oh, nako, inalagan din pala siya ni Senator Bato sa kanyang suggestion. Ayaw niya na ang mga pulis ay makialam sa pagkakasundo ng mga amo at ng mga kasambahay. As compared sa ibang mga senador na tama naman yung ibang ginagawa, mas maraming news ang lumalabas kay Senator Raffy Tulfo. Yung picture, ito nako. Yan oh. Ang pangulo may sakong bigas tapos may recipient. O di ba maganda? So, Chris Torres, ito na. Yung suggestion mo, mag-vlog tayo ng magandang accomplishment. Ito, natutuwa ko. Dapat lahat na smuggled rice, bilisan yung kasi pag inspect kulang ng papilis. At wala. Distribute na. Nako, ang daming matutuwa niyan. But, if my memory is right, parang ito pa lang ang maalala ko na yung kinuha na ng gobyerno na ngayon pa mag-distribute. Ang dami namang mga I don't know kasi ang dami ng mga ni-raid o in-inspect nga warehouses since last year. Anong nangyari? Parang, baka ito pa ang unang seize or forfeited na rice in favor of the... Baka ngayon, kaya pala, ito. Okay,
Kuan ito, ilang sakong bugas ito? 42,180 sacks of rice worth 42 million na confiscate sa isang warehouse sa Zamboanga Peninsula. Noong Mayo pa ito na raid. Okay, Mayo. Ang tagal. Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. It took more than 4 months bago i-seize o i-forfeit ng Bakit ang tagal? Nako, nagdududa na tuloy ako. Ang alam kong patakaran nito, once na raid o na-inspect ang warehouse, bibigyan ka ng 15 days. Kung ikaw may-ari, bibigyan ka ng 15 days para ipakita mang papeles mo. Bakit inabutan ng more than 4 months? Mayo pa ito na raid So, anong nangyari within that 4 months? Grabe naman ang tagal. So, mag-speculate na naman tayo. Singit ko lang yung kay Speaker Martin Romualdez na photo ops niya noong August 24. Dami nun. 220,000 sacks of rice worth ilan yun? $500 billion. 505 million pesos. So, more than $500 billion. So, more than 2 weeks na, wala pa ring update. Kaya, pasalamat tayo kay Senator Escudero dahil siya nang naningil. Nasaan na yung kaso? Bakit hindi nyo kinasuhan? So, the same thing dito sa Zamboanga Peninsula. Mayo pa na confiscate, na raid. Ngayon pa nag-decide na i-confiscate. So, ngayon pa i-distribute ang bigas. So, sa parte ngayon, napakaganda po. Sana ganyan palagi. But, on the other hand, dito, sorry, Chris Torres, batikos na namang mangyari. Bakit Bureau of Customs? Bakit inabutan kayo ng more than 4 months bago i-confiscate ang bigas na yan? Hindi nagkasundo? I don't know. Dapat 15 days lang. After 15 days, walang may pakita, kunin na. Nabutan kayo ng 4 months. So ano sa tingin nyo mga kaibigan? Please comment. Bakit inabutan ng 4 months bago mag-decide ang ating gobyerno na i-confiscate na o i-seize, i-forfeit? At ngayon lang ibinigay. Wala na, imagination. So, I'm sorry sa Bureau of Customs, public perception, to me, may kaduda-duda. Bakit natagalan? I-explain nyo. Dito sa inyong press release, wala Wala lang. Kalagay dyan, nung Mayo, na-inspect ang mga owners, they failed to present complete documents legalizing the transport. Yun lang. Ito ang mas importanteng question. Kaso. May kaso ba? Wala rin Manila Bulletin ito, sa ibang mainstream media, nabasa ko na sa Star, nabasa ko na sa Inquirer, nabasa ko na sa Rappler, na confiscated na itong bigas sa Zamboanga Peninsula. Kailang walang binanggit tungkol sa pag-file ng kaso. Yan na naman. So, bakit hindi mag-file ng kaso? And sino ang mga owners? Bakit hindi sabihin ang owners? Ganon din sa raid ni Speaker Romualdez. Tinatanong ni Senator Escudero, who are the owners? Walang masabi.
Baka totoo yung vlog ni Maharlika na yung raid na yon is raid my own warehouse. Warehouse daw yun as alleged by Maharlika. Kasi ang binanggit lang yung mga warehouses o rice mill, Gold Rush, GG, meron pang isa, nung tinignan doon sa list of licensed warehouses, wala. Ibig sabihin, kolorom, peke. Di more na dapat kasuhan. Bakit walang mga pangalan? Bakit hanggang ngayon hindi pa? Dapat yun. Kung totoo itong gobyernong ito, na yung kampanya nila against smuggling and hoarding, bakit hindi pa i-confiscate? Na wala namang maipakitang papeles. Bakit biglang tumahimik si Speaker Martin Romualdez? Isama na natin si Congressman Tulfo. Believe ako dito kay noon pa Secretary Tulfo sa DSWD, talagang maasahan, action man. Sayang hindi siya na-confirm. Ngayon congressman na siya, believe ako. But pagdating dito sa photo ops nila ni Speaker Romualdez, I'm beginning to mag-question mark na ako. O bakit tahimik si Congressman Tulfo ngayon? Pakisagot ko, no? Congressman Tulfo, kung makaabot sa inyo, bakit hindi nyo mabanggit ang mga pangalan? Bakit hindi nyo pa i-forfeit o i-confiscate ang mga bigas? Ang dami nun. Nako, ang daming matutuwang Pilipino yan pag i-confiscate ng gobyerno at ipamigay. Pagkakataon na po ito ng ating Pangulo, magpakitang gilas kung totoong smuggled yung rice na yun, kung sarsuela. Ay, wala. Katawa-tawa. Balik tayo dito sa Zamboanga. Bakit nagkakaganyan na inabutan ng 4 months? Bakit hindi nila binabanggit ang tungkol sa pag-file ng kaso? I'm sorry, ito lang masasabi ko. Malamya ang administrasyon ng ating Pangulo when it comes to fighting smuggling and hoarding. I'm sorry. Kaya mag-compose na naman ako ng kanta tungkol niyan, yung kalamyaan ng Pangulo. Ikanta na lang natin. Your days are numbered, smugglers and hoarders. Yan, di ba yun sa SONA? Na akala natin totoo. Yun pala, hanggang ngayon, wala pa. Ang makaya lang ng presidente, makaya lang ng Bureau of Customs, i-confiscate at ipamigay, which is good. Kaya lang, ang mas matindi sana, yung fear factor, yung para manginig ng mga smugglers, kasuhan, then manalo sa korte, tapos ikulong. Meron na ba tayong nabalitaan na nakulong na big time smuggler? Wala pa. Kaya yun po. In fairness naman, hindi lang ngayon. Kahit nung panahon ni PRRD, Pinoy, Gloria, wala talagang kung may makasuhan man yung maliliit na smuggler, but big time, wala. So, perennial problem yan. Kaya, next time, Mr. President, wag na kayong maghambog sa inyong SONA na your days are numbered. Yun pala, ang ibig sabihin your days are numbered up to 2028, up to the end of his. Well mga kababayan, dito nga natin makikita na talagang napupuno na nga rin sila kay Tulfo. Maraming netizen ang nabibilib nga sa gawain ni Senator Raffy Tulfo. Ngunit hindi naman kasi mga kaibigan palagi na tama ang isang tao dahil parang ayaw tanggapin ang advice ng isa at opinyon ng isa at ang kailangan lang daw ay opinyon niya. Mali naman talaga yon mga kaibigan. Dapat kung marunong ka rin makinig sa sinasabi ng iba at kung mas maganda ay yun na ang gagawin lalong-lalo na at maraming senador na nakikinig at gumagawa ng batas. Well mga kaibigan, kung kayong tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.